Magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat at narito na yung ating alas 2 a.m. update dito sa ating bagyo na ngayon po isa ng typhoon category. So mula sa isang super typhoon, nung tumama na sa lupa ang bagyong Uwan, ngayon po ay isang typhoon category na yung bagyong ito. So as of 1 a.m. nga po, no, ang huling lokasyon ng sentro ng bagyong Uwan na ngayon isa ng typhoon category ay nasa Bagulin sa lalawigan ng La Union. Mula sa isang super typhoon, ngayon po ay ang kanyang lakas na sa 165 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso po na nasa 275 kilometers per hour. Mapapansin nyo, medyo malakas yung kanyang gustiness o yung pagbugso, lalo tumatama kasi ito sa terreno or sa mga kabundukan po ng northern Luzon. Ang kanyang pagkilos, mabilis pa rin po sa west, northwestward sa 30 kilometers per hour. At mapapansin po ninyo, itong bagyo natin, halos ang sakop na lamang niya yung malaking bahagi ng Luzon. Kaya inaasahan din natin significantly, mababawasan na yung mga malalakas sa mga pag-ulan sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala po, narito yung latest track ng bagyong Uwan. Sa mga katututok lang po, no, naglandfall yung bagyong Uwan kagabi ng alas 9 Gs ng gabi sa bahagi po ng Dinalungan sa lalawigan ng Aurora at muling binagtas or binaybay niya yung bahagi ng Northern Luzon at ngayon nga po no ay nasa may Northern Luzon na ito, particular na sa bahagi ng La Union at posible po ngayong umaga, posible po sa susunod na update natin mamayang alas 5 na umaga ay nasa West Philippine Sea na ang bagyong si Juan. Mapapansin nyo rin po sa ating track, posibleng pagdating ng araw ng Huwebes na madaling araw ay muling papasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Juan. Lalabas po kasi ito posible po mamayang gabi o bukas ng madaling araw, araw ng Martes, at kikilos po ito palapit sa Taiwan. So posible po na ang susunod na landfall na ng bagyong ang bagyong si Juan ay sa bahagi na ng Taiwan. At base rin sa track natin, posible mapanatili niya ang kanyang lakas bilang isang typhoon. Ipapakita ko lamang po sa inyo yung posibleng binagtas po ng bagyong Juan mula po sa bahagi ng Aurora. Ito ay nasa Nueva Vizcaya, gumalaw po patungo sa Benguet, and then dito po sa may La Union, at posibleng nga mamaya ay nasa may West Philippine Sea na ang sentro ng bagyong Juan. At dahil po isa ng typhoon category ang bagyong Juan, signal number 4 na po yung pinakamataas natin na tropical cyclone wind signal. Signal number 4 po ngayon dito sa may southwestern Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, southern portion ng Kalinga, Mountain Province, southern portion ng Abra, Ifugao, Benguet, central and southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, northern and eastern portion ng Tarlac, northern portion ng Zambales. Habang signal number 3 na po sa nalalabing bahagi or sa central and southern portion ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela, southern portion ng Apayao, nalalabing bahagi ng Kalinga, ng Abra, southern portion ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, Bulacan, Pampanga, nalalabing bahagi ng Tarlac, ng Zambales at dito sa Bataan. Northern portion na lamang po ng Metro Manila ang may signal number 3. Itong bahagi po ng Quezon City area, ito na lang po yung may signal number 3. Northern eastern portion ng Rizal, northern portion ng Quezon. Samantala po, signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte sa may northern part po ito, nalalabing bahagi ng Quezon kasama yung Polillo Islands kung saan nga gumilid yung eyewall po kagabi ng bagyong si Juan, nalalabing bahagi ng Metro Manila, nalalabing bahagi ng Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque, northern portion ng Oriental Mindoro, northern and central portion ng Occidental Mindoro kasama po itong Lubang Island, Camarines Norte, northwestern portion ng Camarines Sur, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan kasama po yung Babuyan Islands, habang signal number 1 naman po dito sa Batanes, northern portion ng Palawan kasama yung Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama yung Ticao at Burias Islands, Romblon, nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro, nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro, northern Samar, northern and central portion ng Samar, northern portion ng Eastern Samar, gayon din po sa may bahagi ng northern portion ng Leyte, Biliran, northern portion ng Cebu kasama yung Bantayan Islands, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental at yung mga lalawigan naman po dito sa may bahagi ng Panay Islands, Capiz, Aklan, Antique, gayon din po sa bahagi ng Iloilo. Makikita naman po natin ang ating mga pagbugso ng hangin. Mapapansin po ninyo nababawasan na po yung mga lugar na mayroong tropical cyclone wind signal. Gayunpaman, posible pa rin makaranas sa mga pagbugso ng hangin ang iba pang bahagi ng Palawan, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao ngayong araw. Bukas po, paglabas ng bagyong Juan sa Philippine Area of Responsibility, posible pa rin makaranas sa mga pagbugso ng hangin ang malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na yung western section ng Luzon. At makikita po natin sa inaasa nating track ng bagyo ay posible po itong muling pumasok ng Philippine Area of Responsibility
kaya pagdating ng araw ng Miyerkules ay posibleng magkaroon pa rin ng mga pagbugso ng hangin sa Batanes at Babuyan Island. Samantala naman po, no, ito naman po yung mga posible pa rin mga pag-ulan. Hanggang ngayong umaga, posible pa rin po na may mga malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. At bukas naman po, inaasahan natin na yung mga pag-ulan ay mararanasan na lamang, yung mga malalakas na mga pag-ulan, particular na dito sa may western section ng Northern Central Luzon at maging dito sa may area ng Southern Luzon, sa may western section na lamang po. At inaasahan kasi natin sa patuloy na paglayo ng Bagyong Juan dito sa ating bansa ay significantly po mababawasan na yung mga malalakas na ulan at malalakas na hangin na dala ng bagyo. Samantala po, ito naman po yung mga lugar na meron po tayong storm surge, no, o yung mga daluyong, no. So makikita po natin itong ilang bahagi ng Northern and Central Luzon, yung mga coastal areas po, posible pa rin yung more than 3 meters or higit sa 3 metrong taas ng alon, gaya sa Aurora, Bataan, Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Pangasinan, Quezon at Zambales. Kasi habang papalayo po yung bagyo, posible pa rin magkaroon ng mga malalaking pag-alon ng karagatan, lalo na po sa may baybay dagat, mas mataas kaysa sa normal na alon ng karagatan. Samantala po, hanggang 3 metro naman sa iba pang bahagi ng Kabisayaan at dito sa may Palawan, sa may bahagi ng Mimaropa, maging dito sa may Manila Bay, posible pa rin yung hanggang 3 metrong taas ng alon. Samantala po, sa nalalabing bahagi naman ng Bicol Region, 1 hanggang 2 metrong taas ng alon ang maaring maging daluyong po. Dulot nga po ito ng bagyong si Juan. May nakataas pa rin tayong gale warning sa malaking bahagi ng Luzon at dito sa may Kabisayan at silangang bahagi ng Mindanao. Sa mga lugar po na ito, delikado pa rin maglayag yung mga malitas sa sakyang pandagat at mga bangka. So kahit papalayo na po yung bagyo, ay naasahan pa rin natin na medyo maalon pa rin dito sa mga bahagi po ng ating bansa na may nakataas na gale warning. Kaya iwasan mo na pong pumalaot ng mga sakyang pandagat ngayong araw, lalo na sa mga lugar na may nakataas po na gale warning. Ang susunod naman po update natin mamayang alas 5 po ng umaga. Posibleng darami pa po yung mga lugar na mababawasan or bababa yung ating tropical cyclone wind signal, lalo na papalayo na po ang bagyong Uwan. Gayun pa man, mag-ingat pa rin po tayo, lalong-lalo na dito sa may northern at central Luzon, kung saan yung kalahati po ng bagyo, yung silangang bahagi ng bagyo ay nakakaapekto pa rin dito sa may bahagi ng northern and central Luzon. At maaari pa rin po kayong sundan sa iba't ibang mga social media platforms, lalong-lalo na po yung mga ini-issue natin ng mga heavy rainfall warning, mga thunderstorm information, flood advisories. Maaari po kayo bumisita dito sa panahon.gov.ph. Real time niyo po makikita yung iba't ibang mga warnings sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. At live po na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maganda po tayo lagi para sa isang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.